Lahat ba na itinuro ni ni Father Francis? Prinove na ba ninyo na mali yung kanyang tinuturo? Ay, hindi pa. Tama naman yung tama naman yung kanyang tinuturo. So, dapat wala tayong muhi sa isang kapatid. At yung muhi na to dapat hindi may pasa sa iba. Kaya sabi ko, wala, tama yan, Barbargila. So, ipapakita ko sa iyo yung evidence sa Bible. Ngayon, kung kinikilala natin si Father Francis na siya ang pinanggalingan at ginamit sa atin, tingnan natin si Pablo nang siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Anong sabi niya? 2 Corinthians chapter 11, verse 1 hanggang 3. Ang sabi ni Pablo, pakinggan ninyo ako, pagtiisan ninyo ako. Kung paano, sa verse 3, ang sabi niya roon, kung paano nyo pinapakinggan yung mga ibang nagtuturo na iba sa pangalan ni Jesus, siya ninyong pinapakinggan. Kung pinapakinggan ninyo siya, dapat pakinggan ninyo din ako. Ang sabi ni Pablo. Ngayon, pagtiisan ninyo ako. Ngayon, sabi ko sa kanila, maganda yung naging bunga ngayon, pero dapat hindi tayo nagtatanim ng muhi sa kapatid. Ang sabi ni Barbanam, ito, kahit sabi ko, nagbabasa kayo ng mensahe ni Barbanam, pero dapat suriin ninyo at i-apply nyo din sa sarili ninyo. Ang sabi ni Barbanam, dapat ang disagreement natin ay ang salita, scripture, na ano mo yan? Dapat pag nagkaroon tayo ng disagreement, dapat sa scripture. Ibaybayan mo, pwede mo i-click yan. Ngayon, ang sabi niya, dapat kung mayroon tayong disagreement sa scripture lang at dapat continue pa rin yung fellowship natin sa ating kapatid. Hindi tayo magkakaroon ng tawag nito. Bias emotion. Bias emotion. Ganon. So, maganda yung fellowship. Father Magellan, meron pang may ebidensya pa na nagplato na si Father Francis regarding sa doctrine. Ano ba, doctrine na hindi na niya to? Sinabi na yun siya gadit. May mga iba sila, patungkol din doon sa tithes. Yun. Parang personal na yun. Personal na yun. Pero, tandaan natin, yung ministry ni Father Francis, lahat pinahayag na. No? Lahat pinahayag niya. Ano ang kailangan natin gawin? Kailangan nyo na lang i-apply. No? Kailangan na lang natin i-apply. Kasi nandyan yung sustansya. Ngayon, yung topic kahapon patungkol doon sa amen. No? Revelation 3:14. Amen. Oo, yung amen. Pero dapat makuha yung sustansya kung bakit nakasulat yung amen doon. Ang sabi nila, dapat pag gumamit tayo ng amen, ilagay natin sa ayos. Hindi lang tayo amen ng amen na hindi naman yung word na sabi na amen kayo, amen. Parang amen mo na pipilitin mo, amen. Pipilitin mo yung tao na paaminin mo na hindi naman paaminin. Sangayon doon sa gusto mo mangyari. Ngayon, Father Ferdinand, nagkaroon rin yata. Nag-present din doon yung amen Ano ba yung amen? Bakit isinulat doon? Yung amen sa Revelation 3:14, yun ay tinatawag, even the prophet said that amen is the finality of God. Diba? Yung subiit, nangyari yan. Sino yung amen doon? Yung amen, yung faithful and true witness, the beginning of the creation. Diba? Dapat yun ang topic. Oo. Yung amen doon, yung final thought and mind of God ay si Jesus Christ, sapagkat siya ang dahilan kung bakit niya nilalang yung lahat ng bagay. Kasama kayo roon. No? Kasama kayo roon. Ngayon, Colossians 1:20, lahat ng bagay nilalang dahil sa Kanya. Yun yung amen. So, ang sabi ni Pastor, yung amen, hindi dapat i-gawin sa laulain na pipilitin mo yung tao para umamin lang sa'yo, para ikaw ay masiyahan. Na, halimbawa, preacher, papaaminin kayo, para lang yung preacher masiyahan, ganahan mag-share. Parang ganun, papalagpagan yung preacher kahit hindi naman. Kaya ito magamit. An example niya roon, mayroong habit na laging amin ang amin. Nung sinabi ng preacher,
Gusto nyo ba mapunta sa impyerno? Amen. Sagot na, amen! Amen. Dapat ka rin ganon. Ha? Gusto. Alam ba yung ibang mga diskontento nila kay Brother Francis? Ha? Diskontento nila kay Brother Francis. Hindi na nila basta-basta ilalabas yan pag once na inaano mo na, nire-refute mo yung ano nila. Ibig sabihin, wala. Pero Ibig yung... sabihin nun, may mga bagay pa rin sila sa kanilang espiritu na Mayroon pa rin Tinatanggap. yan. Hindi maalis yan, Brother George. Hindi maalis yan. Tinatanggap o Hanggat hindi, negative? ang sabi lang ni Brother Francis, hanggat hindi sila magkaroon ng genuine repentance, hindi sila makakaiwas dyan. Hindi sila makakaalis dyan. Sumuhi yan eh. Tanim niya doon sa loob eh. So, nandyan yung, sino ba alam mo ba yung topic ni Brother Francis na hatred? Yung spiritual wrath. Hindi maalis yan sa tao. Maliban na magkaroon tayo ng genuine repentance. Ano ba yung genuine repentance? Kailangan mo patunayan ang lahat ng bagay at hindi ka magkakaroon ng atol. yung ligo kasi pretzel pa na iimit. Ako nagsasab. Ang imit naman sa atin, ang imit sa atin, Walang ibig kung sabihin. sumasang-ayon ka, wala naman sasabi sa atin dito ng preacher na amin ba mga kapatid? Wala naman. Yung amen, Yung mga Trinitarian, yung mga ibang. oo. Yung amen kasi, hindi sila pwedeng makapag-amen pag wala yung Espiritu Santo sa kanila. Ha? Ibig sabihin, nakikipag-agree doon Ikaw maayon. Ha? Ikaw maayon sa sinasabi. Oo, maayon ka doon sa sinasabi niya na totoo. Kaya Kaya no, may amen. So, yun lang. So,